So guys, welcome back dito sa ating channel, DIY Mix Vlog. Salamat sa mga ating masugid na mga subscribers na kahit medyo natatagalan tayong mag-upload, nandito pa rin. Maraming salamat sa iyong suporta mga idol. Ngayon isi-share ko lang yung isang tip ko kung paano makatipid sa plywood sa paggawa. Actually nandito yung ginawa ko. Okay. Bali ang available nung nagtatabas ako dito, available lang sa akin ay yung plywood na 1/2. Bali ito siya, dito ako gumawa mga idol. Kung mapapansin natin, ito yung sinasabi kong 1/2. Ito yung 1/2. Pero kung susukatin natin sa daliri pa lang, nasa 1/3 lang siya talaga. Nasa 1/3 lang siya ng 1 pulgada. Pero yung presyo nito at yung tawag dito sa lugar namin sa mga hardware, 1/2. Ito yung kanilang 1/2. Okay. So sabihin na lang natin na 1/2. Ngayon, para medyo makatipid ako, hindi ako gumamit ng 3/4 kasi sobrang mahal ng 3/4 na. Ang ginawa ko, bali kung mapapansin natin dito, ito siya, meron akong eksaktong 3/4 dito sa siding nya, eksaktong 3/4. Tapos ang nangyari kasi dito, bali dalawa ito, dalawang ganito pinagtakip ko. Ginamitan natin ng wood glue, stick wheel. Tapos kadikit na, saka na natin inayos dito, ginawang pantay. Kasi hindi naman magagawang pantay talaga pag paisa-isa. Dinikit ko muna, saka ko tinabas na pantay. Ayan. Kung makikita natin, parang hindi naman dalawa, parang hindi pinagdikit, para lang siya talagang 3/4 na tunay. Tapos yung nagustuhan ko dito sa medyo manipis na plywood, nagamit ko kasi kahit medyo maiksi yung ano niya dito, napapaiksi yung kasamang screw, yung sabihin na lang natin bolt, yun, bolts and nuts para sa ating dito sa ating coin slot. Kahit pa medyo maikli yung bolts and nuts, yung bolts niya pala, hindi siya kinakapos, umaabot talaga. Okay, mula sa labas makikita natin, mas manipis siya kaysa sa dito sa bandang gilid. Okay, kasi ito hindi ito eksaktong 1/2. Kung sa totoong sukat, nasa 1/3 lang to ng 1 pulgada, 1/3. Ngayon dito naman sa ibabaw, manipis lang din. Alam niyo kung bakit guys, kung bakit priority ko ito, kasi dito tayo maglalagay ng ating nosing, yung ating corner nosing, yung ilalagay natin dito na color gold o di kaya ay black. Kasi yung lapad nun ay saktong 3/4, kaya bali ito naging priority para hindi siya masyadong lumampas yung yung nosing natin, kasi kung hanggang dito lang lalampas talaga siya. Pangalawa, para magkaroon din siya ng tibay dito, meron siyang tibay kasi nga makapal na siya, tapos naka-wood glue pa. Okay, so bali yung manipis dito, itong sa harapan, tapos itong sa ibabaw.
Tapos itong sa baba naman. Ayan. Tingnan natin yung sa likod. Bali sa likod, ito siya. Ayan. Yung sa likod, dito, medyo ano nga yung tabas ko. Pero okay lang yan kasi ilalagay naman natin ng masilya dito. Tapos ayan, dito sa baba makikita natin mas klaro na. Ayan, bali yung ilalagay kong pinto dito, ganun din, manipis din, medyo manipis din. Ayan, bali ito lang talaga yung medyo makapal yung ano niya, sukat. Ayan, kasi dalawang ano to. So bali ganyan ang setup ko. Unang discovery ko to, mas nakakatipid ako dito kasi nung unang napasabog ako nang gumawa ng box na ano lang, manipis, kasi nga yun lang ang available. Tapos dito ko na nalaman na mas maganda pala, mas maganda siya, kakatipid tayo sa plywood, sa gastos ng plywood. At yung paglalagay dito natin ng bolts para sa ating coin slot, mas maganda siya, mas madali siyang ma-install kasi na hindi na kailangan magbutas pa ng malalim dito na medyo may kalakihan para lang maisundot natin yung ano, yung nut. Ayan, dahil medyo manipis siya, talagang tagos yung ano niya, tumatagos talaga yung bolts niya mula sa labas papunta dito sa pag-install natin ng ating coin slot. Ayan, ganyan. So hanggang dito lang muna mga idol. Sana nagustuhan ninyo yung tip na to. Okay, sa sobrang mahal ng mga kasi nga lahat nagmahal na, mula accessories para sa mga wirings at kasama rin nitong plywood, halos lahat nagmahal, hindi lang bigas, pati lahat ng materyales. Kaya ito siguro makakatulong din sa atin na medyo mabawas-bawasan maski man lang sintabo yung ating gastos, kasi nga hindi naman umaangat ang presyo. Sa dami ng gumagawa ngayon, mas lalong bumababa ang presyo kasi nga maraming customer na naghahanap ng mababang presyo kasi masyado na maraming gumagawa kung saan mas makakamura doon sila. Kaya tayong mga gumagawa medyo nahihirapan din sa sitwasyon na to. So hanggang dito na lang, sana nakatulong itong tip na to. Okay, maraming salamat sa iyong panunod and see you on the next video. Maraming salamat.